At sa punto pong ito ay makakasama po natin ang Acting Minority Floor Leader na si Senator Vicente Sotto. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Sir, napag-uusapan po kanina yung iba't ibang kontrobersiya nga po na bumalot dito sa Senado noong mga nakaraang taon. Ngayon pong nawalan po tayo ng tatlong senador kasi dahil po na-suspend po sila, rather na-detain po sila. Ano po yung ina-expect ninyong magiging work ahead ngayon sa pagbubukas po ng session, sir? Dalawa po sa kanila ay sa amin sa minority. Yung isa ay kasama ng grupo ng majority. Every now and then naman, alam mo naman sa Senado, meron ding mga na-absent sa amin. So, meron talaga kaming tinatawag na rule of succession. So kung ano yung trabaho ng isang chairman, yung vice chairman ang nagte-take over pagka wala yung chairman. Sa minority, ganun din. Yung minority leader, ang inyong lingkod ang assistant minority leader or deputy minority leader. Kaya I take over the chores. Nakahanda at saka ang Senado ay meron talagang sinusunod ng mga patakaran. Kaya yung aming trabaho ay nadodoble lang o nadadagdagan lang, pero yun pa rin ang magiging kilos at aksyon ng minority at ng majority sa Senado. Opo. Lalo na siguro, sir, ngayon na ngayong ipapasa na rin, ina-expect na rin natin yung pagpasa ng Office of the Peace Advisor ng Bangsamoro Basic Law dito sa Senado. Talagang medyo marami-rami po tayong tatalakayin. Oo. Kadalasan kasi kapag yung tatalakayin ay expertise ni Manong Johnny, ay hinahayaan ko siya ang tumalakay noon. Ano? Sa sitwasyon ngayon, mapipilitan akong mag-double up at kailangan pag-aralan ko rin yung mga dapat ay pinaghahati-hatian namin na trabaho. Okay po. Pero sir, despite that, noong 2013 nakapagpasa po ang Senate ng 9 na laws. Ito po yung na-enact na batas at meron din pong 4 na bills na napasa po on third reading. Kabilang po dito yung Freedom of Information Bill. And yung isa naman po sa mga napasa na batas ay yung sa graphic health warning tsaka po yung dun sa anti-drug campaign. Pwede pong ma-discuss po sa amin yung details sa anti-drug campaign, sir. Yung sa FOI, hindi pa ito batas eh. Ito napasa pa lang sa Senado, ngunit sa House ay ito'y tinatalakay pa. Yung sa graphic health warning, ito'y batas na. At yung sa amendment to Section 21 of the Dangerous Drugs Act, na karamihan ng mga, hindi lang ng mga enforcers, kundi pati mga judges at justices ay hinihiling ito, ay naipasa na rin. Ito isang batas na. Kaya marami ring natrabaho sa Senado. Natutuwa lang ako na yung particular amendment to the Dangerous Drugs Act ay nabigyan ng priority sapagkat ako ang principal author noon. It was sponsored by Senator Grace Poe. Kaya meron pa rin, maraming natatrabaho ang Senado, bagamat maraming kontrobersya na bumabalot sa amin every now and then. Lalo na po siguro ngayon na, yun nga po, na pansamantalang nawalan po tayo ng 4 na kasama sa Senado, kasama na po dyan si Senator Santiago na naka-medical leave, kaya doble kayod po talaga ang mga senators ngayong second regular session. Oo, doble kayod din yung mga vice chairman nila. Okay po, with that, we thank you, Senator Vicente Sotto, ang Acting Minority Floor Leader ng Senate. Magandang umaga po sa inyo. Salamat daw. Okay po. Atin pong nakapanayam si Senator Vicente Sotto, ang Acting Minority Floor Leader ng Senado. At ilan po sa kanyang mga nabanggit, ayun nga po yung kailangan o kakailangan yung need ng mga lawmakers na mag-step up sa kanilang trabaho dahil nga po at yan nga po ay nawalan, or yung 3 sa kanilang makasamahan ay nakadetain. Ito nga po ay sila Senator Enrile, Revilla at si Senator Estrada, at yung isa naman po si Senator Santiago ay naka-medical leave. At napanood nyo na rin po kanina sa opening session ng Senate ay wala rin po itong 4 na ito sa dito po sa Senado para po sa opening ng second regular session.